celebration. Salamat sa mga pala at biyaya ng ating Panginoon. Amen. At tayo ay patuloy na nagkakaloban niya ng biyaya sa pagpapala. Puri ng Diyos. Amen. Kaya magbasa tayo sa aklat po ng Josue, chapter 1, verse 2. Sabi natin sa verse 2. Amen. Si Moses na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa hordang ito. Ikaw at ang buong bayan ito. Hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila sa mga tuwid bagay sa mga anak ng Israel. Amen. Next, verse 3. Sige tayo. Bawat dakong tutungtungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo gaya ng sinalita ko kay Moses. 4. Amen. Mula sa ilang at ang Libanong ito hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates, buong lupain ng mga Hiteo at hanggang sa malaking dagat sa dakong nilulubugan ng araw ay magiging inyong hangganan. 5. Walang makatatayong sinumang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay Moses, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Okay, pause muna tayo dito. Amen. Puri ng Panginoon. Kaya kita niyo mga kapatid, yung pagdaloy ng pangunguna ng Diyos. Amen. Mula sa kanyang lingkod, sa kanyang mga tinawag, sa kanyang mga itinalaga, hanggang sa ito ay magpatuloy, walang pwedeng magbago. Amen. Walang pwedeng magbago. Ang pagpapatuloy nito ay ang Diyos mismo. Amen. Ang Diyos mismo ang siyang kumikilos, ang Diyos mismo ang siyang pumapatnubay, ang Diyos mismo ang siyang namumuna. Amen. Hindi pwedeng i-take over ng sinuman, kundi ang Diyos. Kita nyo yung transition from Moses, na kung saan si Moses ay pinili ng Diyos upang siya ang maglabas sa mga Israelitas mula sa Egypto. Amen. And Egypt ay symbolical ng kanilang pagkaalipin. Amen. Kaya ilang taon silang naging alipin? 430 years. Amen. 430 years. Kaya minsan, inalam ko, ilang daang taon na ang Pilipinas nung na-discover. Amen. 15, 21. Yung kwento lang kung saan si Magellan ay dumaong dito sa Pilipinas. Amen. Las Islas Pilipinas. At ano yung pangalan nito? Archipelago. Ano pa? Ophir. Amen. Ang dahil pangalan. Pearl of the Orient. Yan ang tawag sa Pilipinas dati. Pearl of the Orient. Amen. Alamin ninyo yung mga aral pa ninyo. Amen. So yan. At nung na-discover ito ni Magellan, si Magellan pa talaga na-discover. Amen. Hindi pa talagang naging established na bayan itong Pilipinas. Hindi pa. Hindi pa. Nagpapasimula pa lamang. Amen. Nagpapasimula pa lamang. Pero ang Israel, nung sila ay mapasama sa Ehipto, nagpapasimula na sila doon. Amen. Sinimulan na silang i-anoint ng Diyos hanggang sa dumami ng dumami after 430 years. Amen. Ilang milyon na sila. Ang dami na. Ang dami na. Kaya yung naglakbay, sabi nila, from Egypt to Canaan, ang dami
dami. Ilang libong katao, 300,000 o 400,000, 500,000. Pero babae at mga bata, mga kalalakihan lang yun. So ganoon sila kabilis lumami after 400 years. And kung ang Pilipinas naman, kung sabihin na natin establish siya 16,000, hindi, 1,600. 1600 BC, 1600 AD. Amen? Kung ngayon, ilang taon na, kung sakali, 425. 425. So nakikita yung kapatid, yung sinasabi ko sa inyo kung paano in-establish ng Diyos ang Israel. Amen? Mula kay Abraham, nagkaanak si Abraham, naging anak niya si Isaac. Amen? At kay Isaac, naging anak niya si Esau at saka si Jacob. At kay Jacob, doon nagmula yung pangalang Israel. Kay Jacob. Amen? And from Jacob, ito na nangyari. Nagkaanak na siya ng 12 tribo. Hanggang sa itong 12 tribo, hindi pa rin sila namuhay doon sa lupain ng Kanaan ay pinangako sa kanila ng Diyos. Saan pa sila namuhay? Nung una, andun sila sa Kanaan. Amen? Pero dahil sa mga kaganapan, dahil sa mga nangyari, sa kagutumang dumating, lumikas sila ng Egypto. Amen? Dahil kay Jose, kay Joseph the Dreamer. So nung napunta sila sa Egypto, andun na. Naging matagal na panahon, 400. Nung una, mabango sila. Nung una, mabango sila sa Egypto. Amen? Ibinigay sa kanila yung gusto nila. Binigyan sila ng magandang lupa. Amen? At doon sila pinamahay. Kasama ni Josue, kasama ng 12 tribo na anak ni Jacob. Nanahan sila. Yung lugar na yun, tinatawag nilang Goshen. Amen? Doon sila pinisto. Hanggang sa dumadami na ang angkan ng Israel at yung paraon na naging nakilala si Josue. Si Jose. Nung yung paraon, yung hari ng Egypto, nakilala si Jose, wala na rin. Amen, namatay na. Kaya yung sumunod na hari ng Egypto, hindi nakilala si Jose. Ano nangyari? Neglected na sila. Sabi niya siguro, hindi natin ito kalahib. Bakit sila nananawasan ng ating yung kanilang ari-arian sa lugar ng Egypto, kasaganahan ng Egypto. Siguro nagkaroon siya ng inggit. Actually, sino ba to? Si Job. Alam niyo ba si Job? Diba? Napakatalinong tao. Kung titignan mo ang sulat ni Job, para siyang scientist. Pinag-aaralan niya ang langit, ang bituin, ang mga kalawakan. Yan ang kasaysayan ng ang mga pahayag ni Josue. Amen? Pati nga yung daloy ng tubig, sa dagat, sa ilog, sa bundok, yung mga waterfalls, yan ang pinapahayag ni Job. Amen? Lahat ito ay kabutihan ng Diyos at gawa ng Diyos. Ito ay pinapahayag niya. Yung nga lang, nung sinuhubog siya ng Panginoon sa pamamagitan, nasubog siya ng Panginoon sa pamamagitan. At dumana siya ng mga pagsubok sa pamamagitan ni Satanas na pinayagan naman ng Diyos. Amen. Pero nagtagumpay siya. Pinagtagumpayan niya. Alam natin ang kwento niyo. Isa siyang napakatalinong tao. Para siyang astrologist. Amen. Para siyang scientist. Siguro ang IQ niya mataas. Amen. Mataas ang IQ niya. Yun ang pinag-aaralan niya. Alam niyo ba si Job? Siya ay nasa Israelita siya. Amen. Pero nung panahon niya, andun pa sila sa Egypto. Kumbaga,
Bantog pa sila sa lugar ng Egypt noong panahon ni Job. Amen? Kasi ang mga Israelitas, napaka-tatalino ng mga Israelitas. Ang daming scientist na nagmula sa Israel. Ang daming scientist. Kaya ngayon, ito, isa na doon si Job. At yung mga descendants sila, matatalino rin ang mga yan. Amen, matatalino rin sila. Kita nyo, sa lugar na disyerto, amen, mayroon silang tubig na may inom. Amen, yung iba naman, yan mula sa dagat, nire-refine nila, pinifilter nila siguro, kaya inaaral nila. Pwedeng gamitin matubig sa tahanan gamit sa pantahanan. Ganon sila kataas ng kanilang mga karunungan. Amen. Isa si Job sa napakatalinong tao ng Diyos sa panahon na yun, sa panahonan niya. At siya ay nasa lugar pa ng Egypto ng panahon na yun. Bantog pa sila, kilala sila. Hanggang sa nung lumipas na ang paraon na nakilala kay Jose, nakalimutan na yung ginawa ni Jose na pagliligtas sa kanila. Ang nangyari, nagkaroon sila siguro ng inggit o ng yung tinatawag na yung lahi. Ang tawag doon yung lahi. Pagkatangi ng lahi. Hindi rin makita. Yung pagkatangi ng lahi, sa Amerika, gano'n sila. Yung pag nagtangi sila ng lahi, ito mga Israelitas to, tayo mga Egyptians, bakit sila ikinabang ng mga yaman natin? May pamatawag. Discrimination. Pero yung sa lahi ang pinag- racism. Racism. Racist yung mga naging racist siguro yung mga Egyptian. Ibang lahi ito, bakit sila nakikinabang ng yaman ng Egypto? Amen. Kaya yun, sabi nila, malakas sila, makapangyarihan sila, matatalino sila. Matatalo sila at matatalo talaga yung mga Egyptian. Amen? Pag nagpatuloy ang lahi ng Israelitas na matatalino dahil, okay, nabasa natin nung nakaraan, kung paano sila itinakda ng Diyos. Sa Exodus, tinawag sila na binhi, banal na binhi. Amen? Napag-aralan natin yan. Tinawag silang banal na binhi. Amen? At kung sa pagpapatuloy ng binasa natin ng nakarang linggo, amen, sila ay tinawag din na lahi ng Diyos. Amen? Gaano kataas ang pagkatawag sa kanila? Amen? So nung naging gano'n ang nangyari, matatalo talaga ang Egypto pag nanatili ang Israelitas na bantog, amen, sa kanilang lugar. Matatalo sila. Napakatalino ng mga Israelitas. Kaya siguro nangamba sila kasi ang bilis dumami. Parang si Darian lang, ang bilis dumami. Parang hindi naman nagkakaroon every month, minsan every 2 months, every 3 months, may minahandog na bata. Parang si Darian lang, ang daming ng populasyon mo. Amen. Ganun din ang Israelitas, ang bilis sila dumami, kaya nangamba ang mga Egyptians. Kaya ang ginawa nila, ginipit nila ngayon ng mga Israelitas. Ginipit sila. Magtatrabaho ay kakain kayo, pero magtatrabaho kayo. Naging alipin sila ngayon. Naging alipin sa loob ng after 430 years. Amen. Siguro yung first 50 years nila ay bantog sila. Pero pagkatapos noon, ginipit na sila, inalipin na sila. Amen, inalipin na sila. Hanggang sa naging tuluyan ng alipin ng lahat ng mga Egypto, alipin ng Egypto ang mga Israelitas ng panahon na yun. Hanggang sa lahat na nang gustuhin ng mga Egyptians
ginagawa nila sa mga Israelitas. Amen? Dahil nakita nila, ang bilis dumami ng populasyon ng mga Israelitas, sabi nila, patayin ang mga sanggol. Amen? Ganun na, naging persecution sa mga Israelitas sa lugar ng Ehipto. Ganun na, naging persecution sa kanila. Patayin ang mga sanggol. Kaya nga, sa yung nanay ni Moses, ang kapatid niya si Miriam, nagkasundo sila, ipahalon natin sa iyo. Amen. Para itong si Moses ay may spare yung kanyang buhay. Dahil pinapapatay lahat ng sanggol. Ang bilis sila dumami. Amen. Siguro fertile ang mga Israelitas. So, gano'n. Alam niyo mga kapatid, gano'n din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Naituro ko sa inyo minsan, yung 7 churches, ang daming mayroon doon na ipinahayag. Dahil ang sabi niya, yung church na yon ay nasa gitna. Maliit na church ay nasa gitna ng mga hindi mananampalataya. Amen? Pag gano'n ang magiging sitwasyon natin, we will be persecuted. Amen? Pag gano'n ang sitwasyon natin, magiging persecuted tayo. Lagi. Kaya minsan, ang kwento ng ibang mga churches sa ibang mga lugar, noon, binabato yung church. Pag nagpupuri na sila, binabato yung church. Persecuted ang church. Bakit? Nandun tayo sa gitna ng mga hindi mananampalataya. Parang Israel lang yan. Kung mananatili tayo doon sa gitna ng bayan na hindi mananampalataya, we will always be persecuted. Amen? Parang Israel. Parang Israel lang yan. Kaya kita nyo, ito yung ginagawa ng Diyos sa atin. Dinadala tayo ng Diyos sa isang lugar na kung saan doon tayo pararamihin, doon tayo patatatagin, doon tayo palalawakin, at doon tayo itatatag ng Diyos. Amen? Parang Israel lang yun. Amen? May mga church doon sa 7 churches sa Revelation chapter 2 and 3. Kung babasahin nyo the whole chapter na yun, may mga mababasa tayo. I think 3 church yata na sinabi niya doon siya ay nasa loob ng mga churches na hindi mananampalataya, na siya ay laging pinipersecute. Laging pinipersecute. Kaya ito mga kapatid, hindi natin magawa yung kalayaan ng pagsamba sa Diyos. Hindi mo magawa yung kalayaan na gusto mong maluwalhati ang Panginoon. Bakit? Lagi mo sinasaalang-alang kapitbahay mo. Amen? Sinasaalang-alang mo yung katabi mo. Kasi nga, baka magbingi siya, hindi kayo pareho ng paniniwala, makisturbo ka sa kanila. Gano'n ang nangyari sa Israel. Meron silang mga ritual na ginagawa, pero hindi sila pinapayagan ng Ehipto. Amen? Kaya anong sabi ni Moses, sabi ng Diyos kay Moses, ito ang sabihin mo kay Paraon, let my people go. Amen? Yun ang sabi niya. At anong sinabi doon? Upang sila ay makapanamba. Amen? At magkaroon sila ng kapistahan. Kapistahan. Kaya isa yan sa mga i-consider ko. Amen? Pag nandun na tayo sa sila, kakaroon tayo ng kapistahan. Actually, meron na tayong kapistahan. Pentecost, Convention, Amen? Lord's Evening Meal, napakahalaga, Lord's Evening Meal. Kahit ang Israelitas, ang Israel, pinapahalagan din nila yan. Yung Passover, dami nating araw na dapat i-commemorate para sa Diyos, pagpapaalala ng kapangyarihan ng Panginoon, ng gawa ng Diyos, gaya ng ginawa ng Israelitas. Kaya kita nyo, ito ang nangyari sa kanila.
Inalis sila ng Panginoon doon upang maging malayang mananamba sa Diyos. Kasi doon sa Egypto, hindi nila magawa yung gusto nilang gawin patungkol sa paglilingkod at pagsasamba sa Diyos. Actually, kung titignan natin ang kasaysayan ng Biblia, sana ang part ng Egypto at ang Lebanon, the whole Lebanon, amen, ay lupa ng Israel. Sa Israel yan, yung kalawakan na kanilang nilakaran na naglakbay ng 40 years, sa kanila ibinigay ng Diyos yun. Sa kanila ang kabuuan ng lupain na yun. Kasama ang Lebanon, kasama ang Jordan. Ang Jordan, sa Israel sana yan. Ang Turkey, sa Israel sana yan. Amen? Ano pa ba? Ang Lebanon, kasama yan. Sa Diyos, sa Israel sana ang buong kabuuan ng lupain na yan. Yun nga lang, nagkaroon ng pagsakop-sakop at pagsakop-sakop. So ganoon ang naging kwento ng Israel at inihahambing din natin sa atin bilang mananampalataya, bilang mga tao ng Diyos, at sinasabi natin itinatatag ng Diyos upang maging kanyang bayan. Amen. Inaalis tayo ng Panginoon sa kalagitnaan ng mga hindi mananampalataya upang itatag tayo doon at magawa natin ang malayang pagsamba sa Diyos. Amen? Dinadala tayo ng Diyos para magawa mo, malaya kang makapagsamba sa Diyos. Amen? Hindi ka mahihiya sa kapitbahay mo, hindi ka mahihiya sa mga katabi mo. Amen? At ang mga kasama mo din, mga mananampalataya. Amen? So, ito ang mga bagay na ginawa ng Diyos para sa Israelitas. Na pinili niya ang kanyang maging bayan. And in significance with this, mayroong kaugnayan sa atin. Amen? Una, tayo ay tinawag ng Diyos, at kung tinawag ng Diyos, parang nagipit tayo. Amen? Kasi yung gusto mong gawin dati, hindi mo na dapat gawin, at ang kailangan mong gawin ngayon ay ang maglingkod at sumamba sa Diyos. Ngunit hindi mo magawa in full freedom, kasi nga yung mga nakapaligid sa iyo. Pero alam na natin kung anong dapat gawin. Sumamba ng may kalayaan, magpuri sa Diyos ng may kaingayan. Amen, yun ang dapat natin gawin. Sumamba anytime, sambahin mo ang Panginoon. Yun ang narapat. Naturuan na tayo kung ano ang dapat natin gawin. Kaya nga lang, sa sitwasyon natin ngayon, hindi natin magawa in freedom. Mayroong nagpupulbak sa atin para hindi natin magawa ng may kalayaan. Ngayon, dinadala tayo ng Diyos sa isang dako na kung saan malaya kayong makagalaw, malaya ninyong gawin ang pagsamba at pagluwalhati sa Diyos. Kasi yun ang dahilan ng Panginoon kung bakit inalis ng Panginoon ang Israel sa Egypto. Hindi sila malaya makapagsamba. Doon tayo dinadala ng Diyos. Mayroong kaugnayan ito sa atin. Amen? At ganoon din sa mga kaganapan nga patungkol sa churches, yung pahayag nga ng Revelation, ganoon ang sitwasyon nila. Kaya ngayon, ito ang pinangyayari ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ito ay kamay ng Diyos na siyang gumagawa sa atin. Malay natin dati sa isang dako. Amen? Malay natin dati sa pagiging bayan. Hindi natin pinangarap maging bayan. Pero dahil nga ang Diyos at tumawag sa Israel na siyang dumaloy hanggang sa atin, dahil siya rin yung kinikilala natin Diyos. Ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Israel, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ay
Siya rin ang kinikilala natin Diyos at tumawag sa atin. Although we are Gentiles. Amen? So, ganun din ang pagkakatawag at pagkakahirang sa atin ng Diyos. Upang tayo ay maging malayang mananamba, upang tayo ay makapagluwalhati sa Diyos ng may kalayaan. Yun ang narapat natin doon. Amen? Kaya yung Diyos na tumawag kay Abraham, siya rin ang kinikilala nating tumawag kay Sister Sinen. Amen? O sabihin na natin, kumilos kay Pastor Noble. Amen? Dumaloy kay Pastor Xiao. Amen? Dumaloy kay Sister Sinen. Dumaloy hanggang sa atin sa panahon natin ngayon. Siya rin ang Diyos. Siya rin ang isang Diyos na tumawag sa Israel. At ngayon, nung tayo ay ini-establish ng Diyos, the same thing. Tumatawag siya, pumipili siya, tinitipon niya ang kanyang mga lingkod upang kanyang itatag na bayan. Hindi natin may tatanggi. Amen? Hindi natin may tatanggi. Ito ang gustong pangyarihin ng Diyos. Ito ang gustong pangyarihin ng Panginoon. Amen. Kaya yung pangako ng Diyos nga sa Israel, tingnan natin sa verse 3. Ayan. Dakong tungtungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay na sa inyo. Amen. Ilang taon sila naglakbay? 40 years. Saan kaya sila nakarating? May itong Biblia. Saan sila nakarating? Yung isang Biblia. Ito nga. Ito ang journey ni Apostol Pablo. Ito yung Palestinian and the Joshua and the Judges. Malawak. Ito sa Bible. Egypt and lands of the Exodus. Saan sila nakarating? Sinai, Mount Sinai. Saan ba ang Mount Sinai? Di ba pa ang pangalan dati? Ng Egypt? Alamin nyo na lang yan sa Google. Sa Google. Pero ang kalawakan na natapakan ng kanilang mga paa ay binigay sa kanila ng Diyos. Kasama dyan ang Lebanon. Ang Lebanon. Kaya nga, ang Lebanon ang isa sa mga magandang lugar dahil nandyan yung cedar tree. Pinag-aralan natin ang cedar tree, ang sabi ng Bible, ito ang puno ng Diyos. Tinating ng Diyos. Kaya yun ang hinahalimbawa sa atin na mga lingkod ng Diyos. Amen. At meron din akong pag-aaral. Ang tumawag sa iglesia ay ang ating Panginoon. Siya ang ulo. Si Jesus Christ. Amen. Siya ang ulo ng iglesia. Ang ating Panginoong Kristo. Pero, nung mayroong pag-aaral na ang lahat ng sumuko sa ating Panginoong Kristo ay isusuko din naman ng ating Panginoong Kristo sama. Amen? Paano mangyayari yun? So lahat ng tinawag sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, amen, in full authority, ay magiging Diyos ang mamamahala. Diyos na. Ito, pag si Jesus Christ ang pinag-uusapan, it is about church. At pag Diyos na ang pag-uusapan, it is about nation. Nakuha nyo kapatid? Kaya nga si Kristo, isusuko niya ang lahat ng mga bagay na sumuko sa Kanya sa Ama. Sino ang Ama? Ang Diyos. Pero siya rin yun, harapin mo. Pero siya rin yun. Dahil nga, He took full authority of being God.
nung umakyat siya sa langit. Siya na rin yun. Kaya nung sa Ama na isinuko ang lahat ng mga bagay, ang usapin na rito ay hindi na iglesia. Ang usapin na rito ay ang pagiging bayan. Amen? Pagiging bayan. Ito na ang pagkatawag sa atin ng Diyos. Ng Diyos. Ang pagiging bayan. Kagaya ng Israelitas na tinawag at pinili ng Diyos. Amen? So walang nagbago sa tumawag sa atin. Yung tumawag kay Moses at napalitan si Moses at naging Josue. Ang sabi ng Biblia, siya rin ang Diyos na tumawag kay Moses na siyang gagabay kay Josue. Ganon din sa atin. Ang Diyos na tumawag kay Sister Sinen na siyang dumaloy hanggang sa panahon natin ay siya rin Diyos na gumagabay sa atin at siyang kamay na makapangyarihang kumikilos sa iglesia nito. Amen? Kaya nga nakita natin, yung pagdaloy ng aral, ganun pala ang kalooban ng Diyos. Ganun pala ang kabuuang kalooban ng Diyos. Amen? Hindi matatapos bilang iglesia. Amen? Dahil ang iglesia ay palaging persecuted talaga. Amen? Ang iglesia, the church is persecuted. Hanggang sa nung panahon ng mga apostol, persecuted sila. Persecuted sila. Pero ito na, ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan hanggang sa may tatag, kaluwalhatian ng Diyos. Kaluwalhatian ng lugar. Kaluwalhatian ng katuwiran. Kaluwalhatian ng pagtawag ng Diyos. Amen? Yung kabuuan ng pangako ng Diyos o yung desire ng Diyos para sa Israel na bayan, hindi pa nila talaga naabot. Amen? Kasi ang Israel hanggang sa ngayon ay nasa mga pagbaka. Amen? Hindi pa nila naabot yung kaluwalhatian ng pagpili sa kanila ng Diyos bilang bayan. Hindi pa. Puro sila pa itinibang hanggang sa ngayon. Amen? Amen. Mamaya, makikita natin. Siguro, kasabay natin sila sa pagtanggap ng pangako ito ng Diyos na kaluwalhatian para sa kanyang bayan at kaluwalhatian para sa kanyang mga lingkod. Amen. Tuloy lang natin. Okay, naibigay na sa kanila. Napakalawak yan na kanilang nilakbay. Okay, 6 na tayo. Hanggang 9 tayo. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Amen. Ano? Namanan niyo na ang lupa? Amen. Namanan niyo na? Ngayon, ano na? Siguro kung paano ang Israel, hindi pa yung kabuuan na ibinigay sa kanila ng Diyos. Yung Kanaan pa lang. Amen. Parang sa atin, the Sidor is like Kanaan dati na naging Israel. Ngayon, ang Sidor ay dating Sitio Tibag. Kaya nga, bibigyan tayo ng bagong pangalan. Ayaw ng Diyos yung pangalan Sitio Tibag. Kaya ginawang sila rin. Amen. Bibigyan tayo ng bagong pangalan. Ganun din. Kanaan dati, ginawang Israel. Sitio Tibag, ngayon naging sila. Ano kayang kaugnayan ng mga bagay na ito na ginagawa sa atin ng Diyos? Amen. Kaya nga, magpakalakas tayo. Yung na-cover na natin yung lupain. Amen. Kaya sabi niya, magpakalakas kayo. Mas malawak pa ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. Amen. Mas malawak pa. Pagka ang kaluwalhatian ng Diyos ay dumating at maganap,
mas malawak pa sa lahat ng ito ang bibigay sa atin ng Diyos. Amen? Kaya pagkatapos ng Panginoon ay bumaba at sabi niya, "Come you my people, amen, inherit my kingdom." Manahin ninyo ang aking kaharian. Sasabihin ng Diyos. Amen? Ilan na lang tayo. Ilan na lang natira. Kaya siguro yung lalakarin mo kung saan ka pumunta, yan ang magiging lupain mo. Amen. Just saying. Pero mayroong katotohanan. Kung maganap ang lahat ng mga bagay nito, ayon sa panukala ng Diyos. 7. Magpakalakas tayo. Magpakatapang tayo. Amen. Dahil maraming kapighatian na darating. Bago sa pagparito ng ating Panginoong Kristo, ay mayroong dakilang kapighatian. Yun ang dapat natin mapagtagumpayan. Sabi ng Biblia, magpakalakas kayo. Amen. Mag-basketball kayo. Kasama yun. Pagpapalakas ang katawan. Kayo mga babae, magsumba kayo. Hindi. Magpalakas. Kasama ang katawan. Physical ang pag-usapan natin. Kasama ang physical. Amen. Kasama ang physical. Hindi lang puro tayo spiritual. Hindi lang puro tayo spiritual. Kasama ang physical. Sabi niya, magpakalakas kayo. Amen. Pagdating sa spiritual, malakas na tayo. Ilang taon na tayong pinangangaralan ng salita ng Diyos. Hindi pa ba kayo malakas? Kulang pa ba yung sustansya na tanggap ninyo mula sa salita ng Diyos? Ito na lang, gawin nyo na lang parang si Jesus Christ. Sabi niya, ang aking pagkain ay ang gawin ng kalooban ng nagsugo sa akin. Ganun na rin ang gawin ninyong pagkain ninyo para magkaroon kayo ng sustansya sa katawan at lumakas yung spiritual. Amen. Gawin ang kalooban ng Diyos. Sumamba sa Panginoon, malayang gumawa ng mga spiritual thing. Yan ang dapat natin gawin sa Diyos. Amen. Yan ang dapat natin gawin para lumakas ang ating spiritual. Amen. Basahin ang salita ng Diyos. Read your Bible and pray every day. Magpakalakas ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Huwag nyo nang hintay ng mga pastor laging magbigay sa inyo ng mga verses. Kayo mismo sa inyong sarili, palakasin ninyo ang inyong sarili sa pamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Ilang taon na tayo sa paglilingkod, tayo ngayon ang sumubo ng kutsara. Kumain na kayo mag-isa. Paano kayo kakain salita ng Diyos? Amen. Huwag nyo nahintayin yung linggo para subuhan kayo ni pastor o ng mga nagtuturo sa inyo nito. Wala na, kumain kayo mag-isa sa pamagitan ng salita ng Diyos at mapapalakas ang inyong spiritual. Pagdating naman sa physical, kasama to. 1 Thessalonians 5:23. Ayan o. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ang kapayapaan at ang inyong espiritu. Ayan, espiritu, palakasin yung espiritu ninyo. At ang kaluluwa. May define ko na sa inyo kung anong kaiba ng espiritu at kaluluwa. No? Ang kaluluwa is the whole you. Amen? Yung feelings mo, kung ano yung memorya mo, yan ang kaluluwa mo. Lahat ikaw yan. Alisin mo yung katawan ng lupa, iyan ang kaluluwa. Ang espiritu ay siyang ang espiritu ay siya rin connected sa kaluluwa mo na siyang nakakaunawa ng mga bagay patungkol sa Diyos. Amen. Siyang nakakaunawa ng mga bagay patungkol sa Diyos. Pwede ba mabuhay ang tao na walang espiritu? Pwede. Kaya lang sa harap ng Diyos, patay ka. Kasi nga walang espiritu nag-identify na ikaw ay active sa espiritu, sa spiritual thing. Amen? Nakuha nyo, malalim ba? Basta kung ikaw ay interesado sa salita ng Diyos at interesado kang makilala ang Diyos, buhay ang espiritu mo. May pananampalataya ka na active
pagdating sa mga patungkol sa mga langit, patungkol sa mga ganitong activities, buhay ang Espiritu mo. Pero kung naglalakad ka dyan sa kalye na walang pag-alam sa mga nagsisimba, walang pag-alam sa mga pananampalataya, walang pag-alam sa Biblia, patay ka sa harap ng Diyos. Yun na yun. Espiritu at kaluluwa. Ano ba? At katawan. Kasama talaga ang katawan. Napalakasin ninyo, ingatan ninyo. Amen. Kailan? Hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Yesu Cristo. Siguro niregalo ng Diyos yung basketball sa Sigar. Yung mga pastor ka, no? Pag may time, talagang ano rin naman, para mapalakas ang katawan. Kasi kung puro ka, ano lang din naman, dahil kung ano yung ginagawa mo na wala kang masyadong activities sa mga bagay, babagsak ang katawan, manghihina ang katawan. Kaya kayo, kung may panahon, exercise. Habang naglilinis, samahan niyo ng sayaw. Pawisan kayo, maging active ang katawan. Lalakas ang katawan. Kasama yan sa mga dapat natin pagiging. Ay, balikan natin Joshua 1:7. Upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Sabi pa nga niya, huwag kang liliko sa kanan o kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan. Diretso lang tayo sa kung anong kalooban ng Diyos, sa kung anong sa kung saan tayo dinadala ng Espiritu ng Panginoon. Amen. Sundan lang natin ang kalooban ng Diyos. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag nahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawain ng iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Verse 9, hindi ba kita inutusan, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot ni maglupaypay man. Ni maglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Yung reverse natin. Amen? Kaya mula sa araw na ito, yung kalooban ng Diyos na kung saan tayo dinadala sa kung anong bagay ang inuudyok ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Palakasin natin ang ating spiritual. Palakasin natin ang ating katawan. Upang magiging maginhawa tayo sa mga darating na panahon saan man tayo dalhin ng Diyos. Amen. Dumating man ang dakilang kapighatian sa sanlibutan, dahil yan ang mangyayari bago dumating ang ating Panginoon Kristo. Amen. Mapagtatagumpayan mo siya. Dahil sa pag-iingat ng Panginoon at yung katawan mo naman ay malakas, mapagtatagumpayan natin siya. Kasi kung iingatan ka man ng Panginoon, pero ikaw ay puro sakit. Amen. Yung katawan mo ay mahina, baka hindi mo rin pagtagumpayan yung dakilang kapighatian. Amen. Baka hindi ka rin umabot doon sa lupang pangako na ipinangako ng Diyos. Amen. Dahil ang pangako ng Panginoon, hindi lang ang pinanggot na lupain ang ibibigay sa atin ng Diyos. Ay pamamana sa atin ng Panginoon. Hindi lang ang pinanggot na lupain. Sabi niya, come you my people and inherit my kingdom. Manahin ninyo ang aking kaharian. Ito ang kalooban ng Diyos. Na magpakalakas tayo. Pagdating sa Espiritu, huwag tayo mahinaan ng loob kahit na anong mga panlilibak o panunya ng ibang tao. Ang mahalaga, alam natin ang katuwiran ng Diyos, alam natin ang kalooban ng Diyos. At ito ang nangyayari sa atin. Yung kaluluwa mo naman, lagi mo na lang isipin
kung ano ang positibong bagay. Amen? Kung ano ang mga positibong bagay. Kasi ang kaluluwa, that's the feelings. Yun yung ikaw. Think positive. Amen? At samahan mo ng Espiritu na nakakilala ng kalooban ng Diyos. At samahan mo ng diet, exercise. Kasama niya. Pero yung malusog, dapat lusog na talagang malusog, ha? Hindi yung tabang hangin. Kasi yung tabang hangin, siguro 3 buwan, 6 na buwan ang dakilang kapigat yan. Lain natin yung mga buwan. Kidding aside, halagaan din natin ang ating mga sarili. Okay? Halagaan din natin. Kasama yan sa nagubiling ng Panginoon sa atin na mga pagmamanahin niya ng kanyang mga pangako. At kagaya na lang ng Israelitas, sabi ko na sa inyo. Amen? Dahil ito ang pangako ng Diyos, ito ang gusto ng Panginoon na gawin sa atin. Mamaya na lang, para lumipid sa atin. Pwede ng Diyos, sabi mo sa tayo mga sabi. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Pwede natin ang God is so good. Upang kami na nasa Espiritu ay magkaroon ng pagkaunawa at malaman namin ang mga bagay na ito. Na ikaw sa amin, O Diyos, ay patuloy na kumikilos at gumagawa ng iyong kagandahan. Kami na mga tinawag mo at pinili mo sa katuwiran at sa kabanalan ay nagpapatuloy, O Diyos, upang kabuhin namin ang pangako sa aming mga paglalakbay na ito. Ang aming pagtakbo sa amin ay nagpapatuloy na may pagtsatsaga at pagtitiis with devotion, O Lord, upang maabot namin ang pangako mo na ihanda mo sa bawat isa na magsisipag sa buhay. We may have the consolation, O Lord, of what we have done. But it is the great gift that you have prepared for us. Panginoon, maliban sa mga bagay na ito, ay napakaraming pangako na ibinibigay mo kung kami magsipanatili, kung kami ay magtatagumpay, kung kami ay mananahan sa iyo, Diyos. Kaya Panginoon, kausapin mo ang bawat kaluluwang ito ng kanilang spirito, O Diyos, ay magkaroon ng kamalayan, alinsunod sa iyong kalooban, alinsunod sa mga spirito, O Diyos, na nagpapakilala ng iyong kalooban at siya naming mapangyari habang kami ay naghihintay ng lahat ng mga bagay na ito na siyang magaganap ayon sa iyong panukala. Panginoong Jesus, ang kaganapan ng iyong mga salita ay karamihan ay naganap na. Kakaunti na lamang ang mga bagay na aming hinihintay at alam namin na ito ay pangyayarihin mo.
sapagkat ikaw ang nagsalita. Pangyayarihin mo anuman ang iyong nasa. Ayon sa iyong kapangyarihan, sapagkat ikaw ang Diyos. At Panginoon, ipinamamanig namin, gawin mo kaming kabahagi ng iyong panukala. Panukala sa ikabubuti ng bawat isa, upang tamuhin namin ang pag-asa ng aming pananampalataya at magsipagtagumpay dahil ikaw ang sa amin, Panginoon, ay nag-uudyok at nagpapaunawa ng mga bagay na ito. Pakilain ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Amin kang pinupuri at niluluwalhati, O Diyos. Narito ang aking mga kapatid. Kung anong unawa ang dumadaloy sa iyong iglesia, sa iyong bayan, Panginoon, i-refresh mo, Panginoon, ang mga aral, ang mga kaunawaan na ito sa bawat isa sa amin, upang magkaroon kami ng katuwaan at kagalakan sa pagkarinig ng mga aral na ito at aming may sa katuparan. Anuman ang nais mong pangyarihin sa iyong bayan, O Diyos, at sa iyong mga lingkod. Kaya Panginoon, magpasalamat kami lubos sa pag-iingat mo sa bawat isa, sa pagpapagaling mo sa mga karamdaman, sa mga paggabay mo sa bawat isa, na kung may kapahamakang nakaamba sa aming daanan, sinasaway mo, Diyos, upang ito ay huwag mangyari sa iyong mga lingkod. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. You are our Savior. You are our healer. You are our great provider. Salamat po, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat sa pag-ibig mo at sa biyaya mo. Ngunit tinawag mo kami at pinili mo kami, O Diyos, upang magsipagmana ng kasaganaan ng iyong biyaya, ng iyong mayamang biyaya. Napakadakila ng iyong kabutihan. Salamat sa iyo. Salamat po, Panginoon. Kaya muli, dinadalangin namin aming mga kapatid, bawat isa, nagkakaroon kami ng pagdulong sa isa't isa, ayon sa iyong kabutihan sa akin. God, patuloy mo ang iyong bendisyon ay manahan sa bawat isa. Patuloy mo kaming lukuban ng iyong presensya. At panahanan kami ng iyong Santong Espiritu upang magawa namin ang katuwiran at ang kabanalan sa amin ay iyong pinahuli. Paghatiin ang dakilang pangalan, Jesus. Salamat, salamat. Dakila ka, aming Diyos. Ang aming sa dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Luwalhati sa iyong pangalan. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Panginoon. Itabi na lang sa